Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Narito po tayo ngayon sa opisina po ni Ms. Mara Tumundong sa pong candidate para po naman sa mayor dito po sa lungsod ng Maynila. At nais po natin malaman kung ano po ba talaga ang nais niya po plano niya para sa mayor sa lungsod ng Maynila. So, Mr. Tumundong, unang tanong po sa inyo, ano po ba ang nagtutok sa inyo para kayo po ay pumasok sa politiko? Magandang hapon din po, lalo na sa mga nakikinig po natin ngayon, yung mga televiewers po natin. Unang-una sa lahat, ang pagpasok sa politika ay hindi po biro na parang isang karir lang gagampanan mo. Kung hindi, ito po ay may mabigat na responsibilidad na kailangan gampanan mo bilang isang maglilingkod at bilang isang tao. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ang paglilingkod kailangan maging tao pa rin na direkta po sa kanila at malaman ng kanilang mga pangangailangan. Ako po ay nakapasok dito sa politika dahil ang nag-udyok po sa akin ay mga senior citizens na kung saan ito po mga magulang natin, yung mga lolo at lola natin, ay nakitaan ako ng isang kaugalian na matagal nilang hinahanap para sa isang maglilingkod. At ito po yung pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating mga lolo at lola, sa mga magulang. At syempre, mula nung ako po ay bumaba since 2021 up to present, na tinulungan po natin na magampanan, na magabayan ang mga kabataan. Ito po nakita ng ating mga senior citizen na tapat na maglilingkod tayo at talaga namang totoong magbibigay ng servisyo. Ito po, inudyukan nila akong tumakbong mayora ng Maynila para sa 2025. Dahil sabi nga po nila, gusto na nila makita yung tunay ng pagbabago para sa Maynila. At hindi na po nila mahihintay yung oras kung kailan ko pa gustong tumakbo. Kung hindi, gusto na po nilang masaksihan na mayroon talagang pag-asa na mababago pa rin ang Maynila. Sabi nga po nila sa akin, ma'am, tumakbo ka na ngayon sapagkat hindi na kami tumagal sa mundo ito. Ang gusto lang namin ay masiguro na may isang taong maglilingkod para sa aming Panginoon. Ano po ba ang ating magsasalita? Alam niyo, unang-una po sa lahat, ang pagtulong ay hindi kinakailangan maging isang politiko o isang tao. Kung hindi dapat maging isang katulad natin, mamamayan talaga na tinitingin po para sa ating lahat. Hindi po ako naniniwala na kapag wala kang experience ay hindi mo magagampanan. Kung hindi higit na kailangan po natin siguro tignan dito, sino po ba talaga yung paglilingkuran natin? At ano po ba ang kwalifikasyon ng isang taong maglilingkod? Number one po dito, kailangan nakakababa at nakakadirekta sa taong bayan, nakakausap at wala pong pag-alilangan kung ikaw ay tutulong. Yun po yung hinahanap natin bilang isang Pilipino, bilang isang ako po ay Manilenyo na tulong sa Congreso ng Maynila. Yung pagkakaroon ng experience, siguro additional na lang po yun. Pero mas naniniwala po ako sa taong walang experience pero may malalim na dahilan para gampanan ng isang paglilingkod para sa kanila. Yeah. So you're also an advocate of yung senior citizens. Also, nalaman po natin na sa mga kabataan ay hindi rin po tinutulungan. Ano po ba ang mga tulong na masasabi natin na ginawa natin sa ating mga kabataan? Unang-una po, dahil ngayon panahon na ng mga technology talaga, nakita ko po sa mga kabataan yung kawalan ng oras na matutong makisama sa kanyang kapwa, kawalan ng oras na makita yung halaga ng isang magulang at yung kaugalian ng isang Pilipino. Doon nakita ko po na parang nabawasan yung mga bata na tinitignan nila yung talagang pagkakaroon ng Filipino moral values at yung mahalin ng kultura natin at tradisyon. Dito, bumaba po ako sa bawat barangay sa kabuuan ng Maynila sapagkat gusto ko pong maibigay sa kanila yung kaligayahan ng isang kabataan na gusto lang nila kumain ng masarap, gusto nilang magkaroon ng laruan, gusto nilang mapansin sila at higit sa lahat ay magabayan sila ng tama. Kasi kailangan po natin isipin palagi ng ating mga anak ang siyang kailangan hubugin natin ng tama. Kasi tayo magkakaedad din, mawawala rin sa mundo, pero yung mga anak po natin na maiiwanan, ay kailangan meron tayong maipamana sa kanilang maganda. Dahil sila pa rin yung magpapatuloy
ng ginagawa nating kabutihan para sa ibang tao. Kaya ako po ay bumaba araw-araw sa 8 hanggang 12 barangay. Every day po, 4,000 ng mga kabataan ang aking pinibigyan po ng outreach program, katulad ng food feeding program, mga activities na pambata po talaga, yung pakikisalamuha, gusto ko silang matutuan. At the same time, kinakausap ko po yung mga kabataan. Lagi kong sinasabi sa kanila na ang paggalang sa magulang ay napakahalaga. Kasi ito yung gagawin sa kanila. Gumamit ng po at opo, tutupong gumalang sa nakakatanda. So, ano po ba mismo yung ating pong plano para sa ating pag-uusap na? Sakali po pagpalanan talaga kayo. Kayo ay yung bayan. Ano po ang inyong deliver po sa Siguro yung totoong programa na direkta sa taong bayan. Dahil ang gusto ko pong programa, direkta sa taong bayan, hindi hahaluan ng politika. Hindi porket hindi natin kapatinan, hindi natin tutulungan. Kasi gusto po yan ngayon sa barangay palakasan system, tatanggalin po natin yan. Dahil ang mga ko po ay agarang magbaba ng mga lighting program sa bawat barangay sa kabuuan ng Manila. Ito po kasi, mabibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa, ang bawat taong may pamilya na mas higit nilang matulungan ang kanilang pamilya sa pagkain, sa pag-aaral, at sa gamot ng kanilang mga magulang. Yung agarang lighting program ay pagkakaloob po natin sa bawat Manileño sa Manila. Kasi ang Manileño po talaga, ang Pilipino by nature, ay mag-isarte, maraming talento para ito ay maiunat pa nila. So yung agarang lighting program, dagdag benepisyo ng mga senior citizen na 2,000 kada buwan. At syempre, gusto ko pong maisalba ang lupain sa Manila na unti-unti po parang nababaliwala na yung history ng Manila. Dito po gusto ko pangalagaan na ang history ng Manila, ng mga lupain dito, ng mga historical landmark, ay kailangan manatiling pag-aari ng Manila, pag-aari ng Manileño. Dahil ito po ang magbibigay higit na kahulugan ng pagiging isang Pilipino po natin. At syempre, yung mga lupain na nakatingga, na matagal na pong pangarap ng bawat Manileño na magkaroon ng sariling titulo, sariling bahay, ito po ay gagawin po natin agad ang susolusyonan na ang lahat ng lupain sa Manila ay malagyan ng titulo para sa Manileño. Dito po, maiiwasan ng magbenta ng hari-harian sa Manila. Bilang isang tunay na Manileño, ito po ay masakit para sa aking damdamin sapagkat hindi ko po hinangat nagkaroon ng kapamayan natin na nangyayari po ito sa sitwasyon. At syempre para sa mga kabataan, agarang magbibigay po tayo ng malaking pondo para sa edukasyon ng mga kabataan na masiguro na ang bawat kabataan ay mag-aaral at magtatapos ng kanilang pag-aaral. Bilang ito lamang kayamanan na may ipapamana po natin at matulungan natin ang mga magulang na makapag-aral ng kanilang mga anak. At syempre po, sa ating Manila, Capital City, gusto ko po agarang maglagay ng mga libreng gululan na disente sa bawat barangay. At ang higit sa lahat, yung kalusugan ng Manileño na mapangalagaan, kalusugan ng bawat Manileño, lalo na po ang mga senior citizen. Kaya naman, paglalagay po tayo ng budget na kung saan ay makakapaglagay tayo ng kabagong kagamitan sa mga public hospitals na magkaroon ito ng CT scan, ultrasound, tubig po, MRI, at mga gamot na libre at mga doktor na eksperto na makakatulong sa kanilang sakit. Dito po, makapakita natin ang programa ay hindi lamang sa kalsada, kung hindi yung programa na pangalagaan ang buhay ng bawat Manileño sa Manila. Alam naman po natin ang bawat barangay ay nabawasan ng budget. Ito po ay muling ibabalik at dadagdagan pa at dadagdagan ng benepisyo na magkaroon ng monthly allowances ang barangay tanod, barangay lubon at yung mga naglilinis po ng ating barangay. Mahalaga kasi may paramdam din po natin sa mga naglilingkod sa atin na sila ay mahalaga at pinapakalagaan po natin ang kanilang mga benepisyo. Yes. So, ano po ba yung dagdag po yung dagdag po yung sa inyong mga plataforma na ito po naman ay beneficial at ito po mga kababayan ng isang Actually, number one po dito ay tutulungan natin yung mga vendors na sila po ay magkaroon ng ayos na lugar na kung saan sila ay makakapag-ila, makakapag-hanap buhay. Ilang ito lamang po ang isa sa mga pangunahing ang kabuhayan ng bawat Manileño sa Manila. Dito po, susolusyonan natin yung mga parking din at the same time,
na magkaroon ng espasyo para sa mga nagtitinda natin kapag ngayon sa Manila. Yung mga parking na kung saan ilalagay po natin sa maayos, kasi katulad ngayon, naging parking na po ang buong Manila. Kung baga wala ka nakakita ng titinda, hindi puro sasakyan lamang, kasi kailangan po natin ng isang matibay na ordinansa na magbibigay gabay sa ating mga kababayan para masolusyonan ang ganitong problema, lalo na po sa traffic sa Manila. Kasi kung maayos at mayroong terminal ang ating mga driver ng jeep, mga cycle o tricycle, at mayroong silang sarili talagang ruta na susundin, dito po kahit paano malaking bagay na matutulong ito na mabawasan yung trapiko sa Maynila. At the same time, magkakaroon po ng disiplina ang bawat Manileño na yung ikakabuti nila ay kailangan sundin po talaga nila. Dumaan po tayo ng panahon ng pandemya. Alam natin sa isang pila, maaari po tayo muna. So, ibig sabihin yung pinagkaloob po ng Panginoon Diyos ngayon, ang buhay natin, ay kailangan siguro pahalagahan natin at bigyan natin ng importansya na tayo po ay makagawa ng kabutihan dahil hindi naman tayo tatagal sa mundo, hindi naman po lahat ng bagay ay kaya natin kontrolin kung siya pa rin. Ngayon na binigay ng panahon po na ito ay gusto ko masiguro na maibalik po yung bayan ng system at pagkatulungan ng mga Pilipino. Kasi nabata ko ako talaga sa totoo lang, mas nakita ko po yung bayan ng system sa makakapit-bahay. Isa po ito sa gusto kong maibalik kasi paano ngayon, kanya-kanya yung start. Pero noong araw, kapag ka narinig mo kapit-bahay at problema, kaagaran, lalapit ang kapit-bahay o tulungan natin. Ayaw talaga masok. Ano po ba yung last po na nasasabi? Meron po kayo dagdag mo ang nasasabi po sa ating mga babayan kung bumagay ito. Yes, para sa ating mga kababayan sa Maynila, Manileño, magising na tayo sa masamang panaginip. Ito ay isang masamang panaginip lamang na sana tayo po ay matutong lahat sa nangyari. Hindi na po natin kailangan pang magsalita ng anumang masama laban sa ibang tao. Kung hindi ang kailangan hanapin po natin dito ay tunay na solusyon para sa kinabukasan para mga natitira natin mga kababayan. Yung solusyon na kailangan direktang benepisyo sa taong bayan, yung solusyon na kailangan transparent tayo sa lahat ng programa. Ito po umpisahan natin na ang bawat sentimo mo sa Maynila ay kailangan malaman ng taong bayan kung saan mapupunta. Dito po, pwede natin wakasan ang korupsyon sa Maynila. Dito po, pwede natin umpisahan na magkaroon ng tunay na paglilingkod na mayroong katotohanan. Kaya siguro marahil ito po ay nasasabi ko sapagkat nasaksihan ko at naranasan ko po kung gaano kahirap pag hindi na tinulungan ng mga nakaupo sa gobyerno. Napakahirap para sa isang taong hindi nakapag-aral at walang trabaho kung lalapit ka sa iyong local government at hindi ka matulungan. Ito po sisiguraduhin natin na ang bawat Manileño ay may karapatang matulungan at magabayan para higit na umundan po ang buong Maynila. Kailangan po natin maiangat ang kabuhayan at antas ng buhay sa Maynila dahil dito po makikita yung talagang progresibong pag-unlad ng buong Pilipinas. Kasi kung bumagsak ang Maynila, automatic buong Pilipinas ay babagsak. Sapagkat ang Manila ay capital city, nandito po ang Malacanang, nandito po lahat nag-umpisa ang history ng Pilipinas. So dito dapat pangalagaan po natin na hindi na natin masasabi na kapag umunlad ang Manila, umunlad na rin po ang Pilipinas. Salamat po, napakaganda po ng dalaturan. At bilang pangwakas po natin, hindi po ito ginagawa ng kahit sinong kandidato. At maaaring kailangan po ang gagawa. Mari po balik isa sa inyong kamay at sumunod po kayo sa akin. Ako, si Mara Tamundong. Si Mara Tamundong. Ako ay maging. Kung ako ay bigyan ninyo ng pagkakataon. Kung ako ay bigyan ninyo ng pagkakataon. Na maging punong bayan. Na maging punong bayan. Ninyo. Ng lungsod ng Maynila. Hindi po ako pagnanang. Hindi po ako pagnanang. Maraming salamat po, Mas Mara Tamundong. At sana po ay ang kabayan ay mamulat na, matuhan, at magising upang matupad po ang inyong nanais ng babago.
So, ayun. Maraming salamat. Watch and listen to Sally